Senyor Milandro was discharged the next morning. Naroon siya at si Claudine nang sabihin ng doktor na maaari na umuwi ang matanda. Hindi umuwi kagabi si Garrett at wala rin ito sa ward ni Senyor Milandro ng umaga. Kaya silang dalawa lamang ang malalay sa matanda pa uwi sa mansyon. Naisip niyang baka nandun ito kay Natalie. Nagkausap kay ni Garrett, tanong ni Claudine nang nasasala na sila. Nasa kwarto na si Senyor Milandro at nagpapahinga. Marahan siyang umiling. Hindi kayo nag-usap? Sinundan ka niya kahapon. Sad nito. Baka yung gabi na umuwi si Garrett pero umalis din kaagad upang hindi na makadagdag ng problema. Pinili niya wag na sabihin kay Claudine na hindi pa ulit sila nakikita ni Garrett. Inimbitahan siya ng ginang na magtsaa sa lanay. Pinagbigyan niya naman. You should visit again tomorrow. Papa will surely be glad to have you here. Ngumiti siya sa babae at tumango. Garrett's dad will be home soon. I know he would like to meet you. Natigilan siya sa sinabi nito. Naisip niyang paunti-unti niyang alisin ang koneksyon kay Garrett. Pero mukhang madadagdagan lang yon. Hindi siya nakapagsalita kaya dinagdagan yun ni Claudine. Kinawento nitong mga karanasan nila sa ibang bansa at kung paano unti-unti na palagong mga negosyo. It was already 2 in the afternoon when Claudine let her go. Pagkatapos niyang formal na magpaalam kay Senyor Milandro ay tumulak na siya. Bumalik siya sa villa para saglit na makapagbihis. Kaninang umaga ay nagkausap sila ni Georgia. Gusto nitong makipagkita pero sinabi niyang may appointment siya ngayong hapon kaya sa dinner na lamang sila magsasabay. Sinulyapan niyang screen ng phone at nakitang isang mensahe. Marcus, I'm already at the cafe. Nagbi siya kaagad pagkarating sa villa. She wants to look formal and presentable kahit na paano. Para sa trabaho ang pag-uusapan nila kaya mas mabuti kung mas maayos ang suot niya, hindi itong dress. Pagkatapos maglagay ng konting makeup, itumuloy na siya sa pag-alis. Si Manong Nilong nag-drive sa kanya papunta sa cafe na napag-usapan nila ni Marcus. She saw him immediately. Katamtaman ng laki ng cafe kaya hindi rin gaano kadami ang tao. Nakangiti siya nang maupo sa harap ni Marcus. Sinuklian naman siya nito ng matamis na ngiti. I'm sorry for making you wait, Anya, Marcus chuckled softly. Hindi naman, nilingon niya ang counter. I already ordered. Sabi nito na mapansin ang paglingon niya. Binalin niya muli ang tingin sa lalaki tumango. Brown Spanish latte with coffee and blueberry cheesecake. Sad nito. Napaawang saglit ang kanyang bibig. Naalala niya madalas sila dito noong college. Ilang beses na rin siyang nilibre ni Marcus dito. She is shy, smiled at him. Ako na magbabayad, maagap niya saad. Tumawa lamang ito. Pagkaraan ay kinuha nitong isang business card at nilapag sa mesa. This is Mr. Salazar's business card from Time Design Studio. I already told him about you and you can contact them to schedule your interview. She was stunned. Times Design? Hindi niya napigilan ang pagkamangha. Imposibleng ang kilalang Time Design Studio ang tinutukoy mismo ni Marcus. That's one of the best group of interior designers in the country. They serve the finest 5-star hotel and wealthy families in the country. Mahirap makapasok sa kumpanyang yan, lalo't yung magagaling at nakapag-aral sa abroad ang pinaprioritize ng kumpanya. I can't make it, sad niya sa mababang boses. Hindi niya matanggap ang business card. Ngumiti ng masuyo si Marcus. I personally handed Mr. Salazar your portfolio in college. Nagustuhan niya, imporma nito. Muli siyang napamaang meron silang portfolio sa mismong website ng eskwelahan dahil isa yun sa requirements sa kanilang major subjects. Matagal niya na rin yung mga design niya at kahit ni isa siya sa may pinakamagandang set ng designs ay kinakabahan pa rin siya. I don't think I can. You can, Alexandra, determinadong saad ni Marcus. You should practice your knowledge and talent in this field. Alexandra, sayang kung hindi mo gagamitin ang galing at kaalaman mo dito. Nagbaba siya ng tingin. Sakto naman na dumating ng kanilang order. Hindi siya nakapagsalita. Sikat ang kumpanyang tinutukoy ni Marcus. Kinakabahan siya. Baka hindi siya matanggap doon, ngunit anong mawawala kung susubukan niya. She sighed. Nakakahiyang si Marcus mismo nagrekomenda sa kanya. Don't worry, Mr. Salazar will not abuse his power for personal gain. Just because I recommended you, you still need to work hard to get this job. Sad naman ito na parang alam ang kanyang inisip. I'm sure there were days na kailangan mo magtrabaho at magpuyat para matapos lang isang draft. Do you think you can cope with it? Marahan itong tanong, napatitig siya sa mukha nito. That's the only way to do this. Cope with everything. Marahan siyang tumango.
Kailangan niya subukan. Kung hindi siya matanggap ay pwede pa naman siyang humanap ng ibang kumpanyang papasukan. Pero kung matanggap siya ay mas mabuti. Hindi lang naman sahod ang habol niya sa kumpanyang ito. There were more experienced people in the company that might help her. Halos hindi niya na-practice ang kursong tinapos dahil mas inuna niya asikasuhin si Gareth. Mas pinili niyang maging assistant nito, bahagyang binalot ng lungkot ang kanyang puso. She sacrificed her dreams and passions for Gareth. Hindi niya halos napansin na ilang taon na rin ang kanyang ginugol sa pagtatrabaho bilang assistant nito samantalang design naman ang tinapos niyang kurso. Tinanggap niyang business card ni Mr. Salazar at ngumiti kay Marcus. "Thank you for this," she politely said. "Kapag nag-schedule ng interview mo, you can call me. I drive you to their office." "Wag na, ang laki ko ng abala sa'yo, Marcus," chuckled. "Hindi ka naman iba sa akin," napatitig siya sa maamong mukha nito. She wonders now, marami siguro nagkakagusto kay Marcus. Napakabait pa naman ito't matikas, maamo at gwapo. Siguradong kahit sa ibang bansa ay maraming humahanga sa lalaki. Hindi na siya halos magtataka kung marami ang nakakandara pa dito. Sigurado siyang napakaswerte ng babaeng magugustuhan nito. Natigil lang ang pagtitig niya sa lalaki nang marinig ang pag-ring ng kanyang phone. Mabilis niya yung kinapa sa maliit na bagat na mahanap ay agad na tinignan kung sinong tumatawag. It was Georgia. May usapan silang dinner mamaya pero bakit ang aga naman itong tumawag? Wala pang alas 5. She answered her phone. "Am I seeing this right?" Yun kagad ang bunga ni Georgia. Kumunot ang kanyang noo. "Oh my, is that really you? Like, really you, Alexandra?" Nagpalinga-linga siya, naguguluhan kung nasa paligid lang ba si Georgia. "Baliw ka, why you didn't tell me na may date pala kayo ni Mark?" Napatingin siya kay Marcus, nakatingin din to sa kanya. Kuryoso mga mata nito dahil sa kanyang paglinga. "Hindi, may pinag-usapan lang kami." "Nasaan ka ba?" "I'm on my car but I can see you, you flirt." Napatingin siya sa labas ng glass wall ng cafe kaya posibleng kita nga sila sa loob pero hindi naman siya mahanap si Georgia. "Fine, I'll call you later na lang, okay? May pupuntahan lang ako tapos dadaanan na lang kita. Enjoy sa date mo." Who was it? Nag-alalang tanong ni Marcus nang ibaba ni Georgia ang tawag. She bit her lower lip. Ang babae yun talaga. Kung ano na lamang ang iniisip, umiling siya. "Si Georgia." Mukhang nakita tayong nag-uusap. Tumango ng marahan si Marcus. "May problema ba? You look flustered." Puna nito, hinawakan niya ang pisngi. Totoong mainit ang kanyang pisngi. Namumulang kanyang muka dahil sa kahihiyan. "Wala to," she answered. Ngumiti naman si Marcus at pagkaraan ay nagbuntong hininga. Mukhang alam ko na kung anong sinabi ni Georgia. Kumunot ang kanyang noo. "Did she tease you again?" Mas lalong nag-init ang kanyang pisngi. Palagi namang ganun kahit nung college pa lamang sila. Iniisip ng lahat na may kahulugan ang pagiging mabait ni Marcos sa kanya. Kaya siya nang nahihiya para kay Georgia. Dinaan niya sa tawang pagkailang. She thought this was a date. Aniya. She really didn't change. Palagi naman niya akong inaasar. Dagdag niya na mapansin ang paninitig ni Marcos sa kanya. Pagkaraan ay tumikim siya at sumimsim sa brown Spanish latte na in-order ni Marcos para sa kanya. Natahimik saglit ang kanilang mesa. "May lakad ba kayo ni Georgia?" Basag nito sa ilang saglit na katahimikan. Tumango siya. "Oo, niyaya niya ako mag-dinner mamaya. Pinagbigyan ko na. Minsan lang naman. I'm happy that your friendship with her went stronger than before." Parang hinawakan ng kanyang puso dahil sa sinabi ni Marcos. Napangiti siya at sumimsim na lamang sa inumin. Isa yon sa kanyang pinagpapasalamat. Hindi kailanman sumuko si Georgia sa pagkakaibigan nila, bagkus ay mas lalong tumatag ang samahan nila kahit na anong pagsubok. Hindi na lamang kaibigan si Georgia para sa kanya. Kapatid niya na ito kung ituring. She opened another topic. Kinamusta niyang buhay ni Marcos sa abroad na malugod naman itong sinagot. Kagaya ng mga balitang naririnig niya, naging maayos ngang buhay nito sa ibang bansa. Mas naging maunlad. Kaya lamang imuwi ay dahil gusto dito sa Pilipinas palawakin ang mga negosyo at mga kaalaman. "I thought you were already married." Aniya sa mababang boses. Totoong sumagi sa kanyang isip na kasal na ito at namumuhay na sa ibang bansa. He's a good catch. Paniguradong kahit ang mga babaeng foreigner ay magkakaroon ng interes sa lalaki. Ngumiti si Marcos sa kanya. Pagkaraan ay natawa, tumuwid to ng upo. "I had a girlfriend twice pero hindi ko naisip na magpakasal agad." Uminom ito. "Sa bagay, you should enjoy your bachelor's days." Segunda niya, natahimik saglit si Marcos. Naninitig pa rin sa kanya. "I just don't feel like marriage is for us."
ani Marcus. I'm looking for someone who could make me feel at home. A home? To me and my heart. Malalim nitong sabi. Natigilan siya at napatitig sa mga mata nito. He looks happy and hopeful. Magsasalita na dapat siya na makita niyang pumasok si Georgia sa cafe. Ngiting-ngiti ang kaibigan. Dahil sa paninitig niya kay Georgia ay napalingon na rin si Marcus. Hi, masayang bati ni Georgia. Are you done? Susunduin ko na sana si Alexandra. Tumawa to, tumigil sa gilid ng mesa si Georgia at nagbaba ng tingin sa kanilang pagkain. Naubos na niya ang blueberry cheesecake at wala na rin laman ng inumin. Yeah, sure. Si Marcus na sinuklian ng ngiti ang kanyang kaibigan. Ikaw ha, hindi mo sa akin sinasabi na, tapos na kami Georgia, pinuto na niyang sasabihin ng kaibigan. Alam niyang walang preno ang bibig nito lalo na pagdating kay Marcus. Nakakahiya na harap-harapan tong mga asar. Tumayo siya at nang balingan ng tingin si Marcos ay naglapag nito ng bill sa mesa. Sobra pa sa bayad sa kanilang in-order. I'll walk you to her car, sabi ni Marcos nang yun ang tingin ay sa kanya. Aba, tumawa si Georgia. Tumatapang na ba tayo Mark? Kinurot niya sa gilid si Georgia para hindi ito mang-aasar. Nakakahiya ito. Tumawa lang ang kaibigan na taglakad na lang sila paalis ng cafe. Hinatid silang dalawa hanggang sa sasakyan ni Georgia. I'll treat you dinner next time, mahinang saad niya kay Marcus. Nakakahiya na ito pang nagbayad sa pagkain nila, samantalang siya naman tong humingi ng oras at tulong. Binuksan ni Marcus ang shotgun seat ng sasakyan at maliit na ngumiti. Sure, just text me whenever you're free. Tumango siya. Salamat ulit, sinuklian niyang ngiti nito. Nang makapasok siya sa sasakyan ay kumuway pa siya bilang pagpapaalam sa lalaki. Binuhay ni George ang makina at kumuway na rin kay Marcus. Bye Mark, sigaw nito nang ibaba ang salamin ng bintana. Bye, he simply stated. She drove away. Ilang metro pa lang ang layo nila nang tumawa si Georgia. Kamustang date niyo? It's not a date, agap niya. Georgia fearfully rolled her eyes. So what was that? Humingi ako ng tulong. Mababa ang boses na saad niya. About what? Ngayon ay may pag-alala na nitong tanong. Medyo bumagal ang takbo ng sasakyan nito. Kaya nilingon niya ito at bahagyang ngumiti. About work, he gave me Mr. Salazar's business card. Maybe I will try to apply for Time Design Studio. Gulat na napabaling si Georgia sa kanya. Talaga? Tumango siya. Mataas ang standard ng kumpanya pero walang masama kung susubukan niya. Ngumiti si Georgia. Ngayon ay bakas ang kagalakan sa mukha nito. You know what? We should celebrate that ha? Kumunot ang kanyang noo, mag-apply pa nga lang naman ako. Hindi pa natatanggap. Even so, kahit na mag-apply ka pa lang, that's worth celebrating. It only means you're slowly trying to rebuild yourself. Ngumiti ito. Napangiti na rin siya, yun nga lang may konting lungkot sa kanyang puso. Hindi niya masabi kay George ang isa pang bagay na dahilan kung bakit gusto niya magtrabaho. Nakarating sila sa isang Japanese restaurant ni Georgia. They were served at dahil madalas si Georgia sa restaurant na yon, alam ng waiter kung anong order nila. After here, we'll go to a newly opened club, saad nito. What? Aha, hindi ka hindi. Minsan lang naman ako mag-aya sa'yo sa club. Spare me this. Hindi na siya nakapagreklamo dahil dinala ng kanilang order. Nagsimulang kumain si Georgia pero pinagmasdan niyang kaibigan. Something's wrong with Georgia. Hindi niya matukoy kung anong mali. Kaya siguro gusto nitong mag-club. Dahil may dinadalang problema. How are you these past few days? Tanong niya sa babae. Natigilan to sa pagsubo, pero nakabawi rin agad. Ngumiti ang babae at kumindat. I'm pretty, just fine. Tumawa to but something's wrong with the tone. Over love, parang pilit at parang di galing sa puso. Kilala niya na ito ng husto. Alam niya kung may mali sa kaibigan kahit napagtapakan niya ang bagay na yon. Umayos siya ng upo, sumagi sa isip niya si James dahil sa hindi niya nagtatrabaho kay Gareth. Wala rin siyang balita sa ex-fiancé ni Georgia. Hindi kagaya na madalas nitong makita dahil bumibisita sa opisina ni Gareth. Tumikim siya, gusto magtanong, pero hindi niya magawa. Alam niyang engaged na si James at sa susunod na buwan ng kasal. Hindi siya sigurado kung konektado ba yun sa pagiging problemado ngayon ni Georgia. I hope not, bulong ng kanyang isip. I'm fine, basag nito sa katahimikan. Nang mapansin ang malalim niyang iniisip. Hindi pa man mag-alas 8 hinatak na siya ni Georgia papunta sa club na tinutukoy nito. Mabilis ang pagtakbo nito hanggang sa makarating sa parking lot ng club. At dahil nakasuot siya ng puting tube top na pinaresa ng high-waisted jeans at pinatungan ng itim na coat, kinilangan niyang ayusin ang sarili.
Pinahubad ni Georgia ang coat at tanging tube top lamang ang natira. Halos namigin siya na maglakad sila papunta sa entrance ng club. Kailangan ba na alisin kong coat? Nagtaas ng kilay si Georgia. You look so formal with the coat on. Goodness. We're going to a club. Hinila na siya nito papasok ng club. The bouncer even greeted her friend. Bagong-bagong club pero mukhang kilala na si Georgia ng mga staff dito. Hinila siya nito papunta sa bar counter. Naupong babae sa high school kaya naman sumunod na rin siya. Good evening, miss. Bati ng bartender kay Georgia. Ngumiti ang kanyang kaibigan at nag-order ng inumin. Hinatak niyang kamay nito para makuha ang atensyon nito. Binalingan siya ni Georgia. Alam mo hindi ako umiinom, Aniya. Georgia lazily rolled her eyes. I know, bumaling to sa bartender. And one strawberry juice for my friend here, dagdag ng babae. Nilibot niyang tingin. Hindi pa gaanong marami ang tao. Alam niyang mamayang hating gabi magsisimula ang totoong club life. Pero may ilan na rin ang nandito kasamang mga kaibigan at partner. Hindi siya sanay sa lugar na to. Nung college ay sinama naman siya ni Georgia sa mga gimmick nito. Yun nga lang ay mabibilang lamang mga beses na pumapayag siyang sumama. Hindi niya gustong ganitong lugar. Ang maingay, mausok at madilim na lugar para siyang hindi makahinga. Simula na magsama sila ni Gareth, hindi na siya pumunta sa club at bar. Kahit na hindi naman siya pinagbabawalan ni Gareth, may pakaramdam siyang magagalito kapag nalaman itong pagpunta niya. After 2 years, itong unang beses ulit na nakaapak siya sa loob ng isang club. Kinalabit siya ni Georgia. Nasa counter ng order nitong inumin at ang juice. Here, binigay nito sa kanya ang juice. Inamoy niya pa yon para masiguradong walang inihalong alkohol. Tumawang babae. That's pure juice, Lexa, sad nito. She glared at her friend. Ayusin lamang nito. Tinaas ni Georgia ang inumin. Cheers, ginaya niyang ginawa nito. Cheers. Mababa ang boses na saad niya. How is your relationship with Gareth, by the way? Tanong nito nang mailapag ang baso. Umasim ang kanyang sikmura, hindi dahil sa inumin kundi dahil sa mismong tanong ng kaibigan. Ibinaba niya rin ang juice sa counter. Still in the process of divorce. May mga nangyari lang na hindi inaasahan. Kumunot ang noo ni Georgia. Kuryoso sa kanyang sinabi, but we'll get there eventually. Dagdag niya para hindi na magtanong ang kaibigan. Nagtaas ito ng kilay pero pagkaraan ay tumango. That's good. You'd live a better life without the jerk. Himutok ni Georgia. Hindi na lamang niya ginatungan ng sinabi nito. Sumimsim siya sa inumin at nag-iwas ng tingin. How about you? I can feel there's something going on with your life. Nakita niya natigilan sa pag-inom si Georgia. She's right, may tinatago nga ito sa kanya. Base na rin sa pagkakatigil nito. Kiniling niyang ulot binalingan muli ito ng tingin. Halos itungga ni Georgia ang laman ng baso. She can feel it. She's pressured about her question. Wala naman, pagsisinungaling ng babae. Just some small problem about business and nagpasalin to ng inumin sa bartender. And, tanong niya muli. And family, mapait tong ngumiti. But I can handle it naman. Don't worry about me. Tumawa to. Hindi siya nakapagsalita. Alam niyang kung gaano kalaki ang role ng pamilya sa buhay ni Georgia. She doesn't question it. Sumimsim siya sa inumin at kahit na kuryoso hindi na muling nanghas na magtanong. Magsasabi na lamang ito sa kanya kapag gusto na nito. Natahimik sila ng ilang sandali habang mayat-mayang pag-order ng inumin ni Georgia. Hanggang sa may ilan ding customer ang naupo sa tabi nila para mag-order. Napansin niyang nasa tabi ni Georgia ay talagang sinadyang maupo sa high stool para makausap ang kaibigan. Lingid sa kanilang kaalaman, pinagmamasdan sila ni Pablo sa ikalawang palapag. Nilabas nitong phone at kinunan sila ng litrato. Pablo smiled coldly to himself. The picture taken was sent to their group chat. Mabilis siyang nag-type. Pablo, look who's here. Nilagay niya si ibabaw ng railing ang kanyang kamay at pinagmasdan ng dalawang babae. Kilala niya si Alexandra. At ganun din si Georgia. They're both connected to his friends. Si Alexandra kay Gareth at si Georgia kay James. Tinignan niyang pinadalang litrato. Ngayon ay napapaisip siya. Sino sa dalawang mauunang pumunta dito sa club? Napukaw ang kanyang atensyon nang lumapit sa kanyang tabi ang isang babae. May dala itong inumin na inabot sa kanya. Tinanggap niya yun at matamis ng ngumiti pero binalik niyang tingin sa bar counter at nakitang may kausap na lalaki si Alexandra at ganun din si Georgia. You keep on staring at them. Do you know them? Tanong ng babae. Kung naalala niya ng tama, Hershey ang pangalan ng babae. I know them, ani at sumimsim sa inumin. Mukhang kailangan niya pang maging watcher ng dalawang babae. Napangiti siya ng malamig habang naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang phone. Nakita niyang reply ni James. Where are you? Pilit siyang umitit muling nagtipa. Nakahilig si Gareth sa maliit na sofa nang pumasok ang doktor para tignan si Natalie. Hindi niya maiwan ang babae dahil mayat-mayat ako mag-hysterical. Kinailangan paturukan ng tranquilizer para kumalma.
We couldn't inject more than the enough dosage. Baka mamaya magising din kaagad ng pasyente. Yun na saad ng doktor bago umalis. Ilang oras lang yun ang pampakalma kaya nanatili siya sa ward ni Natalie. Nasa labas din si Hera. Dahil may inaasikaso to sa nurse station para sa bagong gamot ng pasyente. Kapag gumising ito ay baka kunan na naman ang gawin sa sarili. Hinilot niya ang sentido at pinikit ang mga mata. Nakatanggap siya ng mensahe kaninang umaga na umuwi ng kanyang lolo sa mansyon. Hindi man niya nasamahan dahil naging abala siya kay Natalie. Nang buksan niya mga mata, natanaw niya kaagad na gising ng babae. Tumayo siya at naglakad palapit pero halos matigilan din na makitang umiiyak na naman ito. Gareth! Nanginginig ang boses nito. Akala ko iniwan mo na ako. Sinubukan niyang ihakbang ang mga paa. At dahil malapit na siya sa babae, agad nitong inabot ang kanyang kamay. Muli itong umiyak. Natalie was full of pride. Kahit may harapan ng kanyang dahil sa mga gamot na tinurok sa kanya. Ayos lang basta't masigurado niyang manatili sa kanyang tabi si Gareth. Hanggang alam niya na may pakialam ito sa kanya, alam niyang may laban siya. Kaya kahit paulit-ulit siyang turukan ng injection at bigyan ng mga gamot, tatanggapin niya yon. That's the only way to keep him her. Kumunot ang noon ni Gareth at binawi rin ng kamay na hawak ni Natalie. Hindi siya komportable kapag sa hawak nito sa kanya. Dahil sa nangyari parang binuhusan ng malamig na tubig si Natalie. Binawi ni Gareth ang kamay nito. Hindi man lang siya hinayang hawakan ito. I already have to go, Natalie. I already talked the doctors they'd be more cautious and attentive with you. If you feel any discomfort, pain or anything, you can call a nurse or a doctor. I'll call Hera so she can watch over you. Napaawang ang labi ni Natalie. Gusto niyang isipin na ginawa ni Gareth dahil lubos ang pag-alala nito, ngunit hindi niya makumbinsi ang kanyang puso. Aalis pa rin si Gareth. May iwan na naman siya, babalik to kay Alexandra. Nanubig ang kanyang mga mata. Alexandra said that you're already planning for me divorce. When would that happen? Naglandas ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pagod na ako, Gareth. I can wait any longer. Nakita niya pagtigas ng ekspresyon ng mukha nito. Ito na nga bang kinatatakot niya? Alam niyang hindi naman talaga interesado si Alexandra ang hiwalayan si Gareth. Lolo is not in a good health. I have to be cautious with him too. Tumigil itong saglit. Alexandra and I will not get a divorce for the time being. Mababa nitong saad. Parang kidlat na tumama sa kanyang ulong sinabi ni Gareth. Imposible. Dapat maghihiwalay na sila kaagad. Yun ang pangako ni Gareth sa kanya. Yun din ang sinabi ni Alexandra. Humagulo siya sa pag-iyak at tinakpan ng kanyang mga mata. Nanikip ang kanyang dibdib dahil sa galit at pagkadismaya. Natalie, you have to come. You kept your marriage a secret. Bakit hindi mo rin tinanggo kay Lola Milano tungkol sa divorce? You can just decree for divorce. She demanded angrily. Hindi niya gustong magalit kay Gareth. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa gamot o dahil nanibugo siya sa gusto kay Alexandra. That witch. Hindi talaga nito hihiwalayan si Gareth. Naging malamig ang tingin ni Gareth. Humakbang ito palapit at nakita niyang galit sa mga mata nito. I couldn't be selfish, Natalie. Lolo's health is at risk. His jaw moved. Alam niyang galit ito. Ngayon napalitan ng takot ang galit na naramdaman. She couldn't provoke this man. Nanginginig ang kanyang labit, hindi mahanap ang tamang salita. Kaya umiyak na lamang siya. Ngunit nanatiling malamig ang mata ni Gareth. Kaya nang hindi na ito magsalita, binuksan niya mga mata at nagpaawang at tumingin sa lalaki. Paano ako? Look at my condition, Gareth. My health is at risk too. Hanggang kailan ako maghihintay? She tried to get up. Bumangon siya para habulin ng hininga. Naupo siya sa kama at kunwari nanghihina. Sabihin mo nga sa akin, do you really want to get a divorce? Kinuyom niyang isang kamay, natatakot siyang itanong ang sunod na mga salita. Pero kailangan, or you're already falling in love with Alexandra. That is why you cannot leave her. Kumunot ang noon ni Gareth, nakita niyang pagdilim ng mga mata nito. Kinubli ang mga emosyong naglalaro sa mga mata nito. Hindi agad nakasagot si Gareth kaya mas lalo lamang na lumaki ang kanyang galit. Why can't he answer that damn question? Magsasalita na dapat siyang muli nang bumukas ng pinto at pumasok si Hera. Nagulat to nang makita siyang nakaupo at umiiyak. Mabilis na naglakad palapit si Hera. Puno ng pag-alalang mga mata. Natalie naman, binili na ng doktor na hindi ka pwedeng maging emosyonal. Too much emotion would not be good for your health. Galit nitong sabi at tinawakan ang kanyang likod. Hinagod nitong kanyang likod dahilan para mas maiyak siya. Inabot niyang kamay at braso nito at sumilig sa babae. Niyakap siya nito. I'd rather die, Hera. Emosyonal yan saad. Dahil sa kanyang sinabi, umiyak na rin ang babae. Mas sumigpit ang yakap nito sa kanya. Huwag mo sabihin niya, Natalie. Saway nito habang umiiyak. Napaiwas ang tingin si Gareth. Slowly, a realization dawned on him.
Mahina ng katawan ni Natalie, hindi pwedeng umiyak na lang ito palagi. Huminga siya ng malalim, ibinalik ang tingin sa babae. You have to think about marrying me, Natalie. Walang emosyon niyang saad. I could not offer you anything but my last name. Napatingin si Natalie sa kanya. Namumugto ng mga mata nito pero kita niyang lungkot at bighati sa mukha nito. If you would ask me, I'd rather let you find a man who would love and treat you better. Pinatigas ni Natalie ang emosyon sa kanyang mukha. She wouldn't give up on Garrett. Hindi ngayon, hindi kailanman. Pero hindi niya may tatangging nasasaktan siya ng sobra sa mga binipitawan nitong salita. Umalis siya papuntang ibang bansa dahil sa galit kay Garrett. Her pride couldn't take it. Sinubukan niya itong akitin habang lasing. Alam niyang lasing na ito at hindi siya sindaan pero nagkamali siya. Garrett rejected her mercilessly. She was naked but Garrett stared at her coldly. Hindi siya nito hinawakan o hinalikan. Hinding-hindi niya makakalimutan ang sinabi nito ng gabing yun. I would never touch you, Natalie. Get rest. How could her heart take it? Halos ialin yung sarili kay Garrett pero tinanggihan siya nito. Her, Natalie Jones, one of the famous celebrity in the country, a model. Maganda at kaakit-akit ang kanyang katawan. Imposibleng tanggihan siya ni Garrett. Imposibleng baliwalain siya nito. But truth hurts. He rejected him like a pathetic whore that night.